Hello, kamusta po kayo? Dito na naman po tayo para magbahagi ng video na ito na kung saan ay ito yung hearing ng Quadcom na kung saan ay dinaluhan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Congressman Dan Fernandez yung nagtatanong sa kanya. Medyo kalmado rin si dating Pangulo at maging si Dan Fernandez ay maayos naman yung mga tanong niya at talagang makikitaan mo naman na nandun pa rin yung respeto niya sa dating Pangulo ng Republika. So sundan po natin at panoorin natin ang kabuuan ng ibabahagi nating video na ito na kung saan ay ang pagdinig na isinagawa ng Quadcom. Panoorin natin ang video. Hindi po ako nagsasalita nito, Mr. President. Ang nagsasalita po nito ay si Chief PNP Marbil. Alam mo si Marbil, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng polis, pera, enrollment ng mga bata. Hindi nakalista dyan. You remind that Marbil to Mr. President, ang binabanggit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang maniwala dyan kay Marbil. Wala. Okay, we will be... Mr. President, Mr. Chairman, I would like to show a video. And later I'll be asking the former President to answer some queries from this representation. Sandali lang. Yes, I'm not trying to be smart talaga. I'm sorry if I'm overdoing. Yeah, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really... Hindi ko sinasadya yun. Opo. I respect I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa kriminal. We understand that po, Mr. President, and thank you for that. Pakita lang po natin yung video, Mr. President. Mr. President, noong August 23, 2016, wait. Noong August 23, 2016, doon po sa Committee on Human Rights and Committee on Justice, binanggit po dito yung reward system. At sinabi po ni former Chief PNP, General Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to show this video clip, Mr. Chairman, please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol dun sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo diretsyo ni Pangulong Duterte ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng... Nagulat ako rito, akala ko kasama ang mga senador dito sa pagdinig. Dati palang video ito na ipinakita lang ni Congressman Fernandez tungkol sa ang dito nila, ang tinatalakay nila dito yung mga reward money na naman. So gusto lang nila siguro talagang establish kung paano ito naisagawa ang ganitong kalakaran nung panahon na yun. Ating mga kababayan na mga drug pushers, kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir. Wala pong pili yan, Your Honor. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ng Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge diyan sa pagdidistribute. Basta ang last na nasabi niya sa akin is 5 million yung drug load talaga. Yung malalaking drug load, 5 million ibibigay niya. So depende doon sa kanilang anatomy kung saan yung mas mataas. Mas mataas. Pag sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaaring 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigyan kami ng awards. O kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote.
meron po kami sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Nagtanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayong makahingi niyan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanya. Interview ito ni Senator Grace po kay Chief PNP Bato nung time na nagkaroon ng pagdinig sa Senado na kung saan ay yung iniimbestigahan nga yung budget ng yung reward money yata ang topic pa rin dito kaya ito si Bato medyo ano pa siya rito hindi pa sanay sa Senate ngayon talagang sanay na siya Yung kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Mr. President, will you confirm that the Office of the President humingi po ng mataas na budget para po sa reward system? Sir, can you kindly use the mic, please? Will you kindly use the mic, please? That's correct. So, You have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, talagang tinututukan nila kung saan nanggagaling yung mga budget na ginagamit sa reward money kaya dito nakikita natin na talagang parang pabalik-balik yung tanong tungkol sa reward money pero si President Duterte ay nagpapaliwanag na pagdating sa operation ng mga pulis, ang mga pulis kasi wala talagang pera yan bibigyan niya ito ng mga budget para magkaroon ng operation. sir, if I may be allowed to explain, ang isang pulis at magtanong ka dito after this proceeding, magpunta ka ng anong istasyon. Ang pulis, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office materials. Pero sabihin mo yung pulis na may sariling fund for an operation day to day to follow up cases sa mga criminals, wala, sir. Magtawag ka ng isang pulis dito ngayon. Magtanong ka, pagkatapos dito. Yan po ba, So, Mr. President? kailangan, Go ahead, sir. Yeah, Go ahead, yeah. sir. No, go ahead, sir. kailangan punduhan mo talaga ang pulis. At hindi yung mga sagot ni dating Pangulong Duterte. Walang walang kagatul-gatul pag sumagot siya. Doon mo makikita na hindi siya nagdi-deny o kung ano pa man. Kung ano yung katotohanan, yun talaga ang sinasabi niya dito sa pagdinig na ito. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang pipinance niyan. Walang pera ang pulis na mag-follow up kung saan dinala yung victim, kung they have to spend money or else you end up with nothing. And sometimes pag yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod, pinapatay nila. That's why it's a race against time. Kaya ako, pagka ganito, bas kung na presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa Sir, pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga... Mr. President, thank you so much for refraining yourself from speaking bad words. Sir, We appreciate that. Nakikita po namin na talagang pinipigilan niyo ang sarili niyo. Takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Natutuwa po kami dahil nga nagiging maayos po yung ating Totoo. usapan po, sir. Sir, kasi po may... Sweating hands, oh. Takot talaga ako sa inyo. Kami rin po, malamig din po kamay namin dahil Mr. President, medyo
Nabanggit din po dito ni Gerald Bato during that time that siya po ay tinatanong ni Senator Grace po na sinasabi na sino magdi-disperse doon sa Office of the President. At may sinasabi po si Gerald Bato, sino po ba yung sinasabi na assistant na magdi-disperse po ng pera para sa reward system? Yes. Sino po, Mr. President? Hindi ko na kung sino kahiro doon. Kasi may sinasabi po si Gerald Bato na tao na magdi-disperse ng pera from the Office of the President. Sino po yan, Mr. President? Hindi ko na alam talaga kung pagka ganung police operations actually it's an official it's not a hidden item there. Kunin mo doon sa kahira sa baba na kahit police operation Mr. President, lahat naman yan police operation. It cannot be funded by it cannot be a police operation cannot be funded by private money. That is not allowed by law. pero during the time that you were, during one of your interview, Mr. President, I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, galing sa akin. Hindi na private money kasi natanggap ko yan. Ano na ako nakahawak ko na the money I was holding was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. Maniwala President. ka nyo. Hindi, yun po sinasabi ng COMELEC, Mr. President. And yun po yung batas na atin po dapat sundin. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Mr. President, you cannot ask question. We will be the one asking question. That's why I said, Kasi po kami po pag nakakatanggap Because po, it Mr. President, I still have the floor. Mr. President, kasi po ako pag nakakatanggap, kakaunti lang po yung nabibigay sa ating donation. So kulang na kulang pa po. And we believe that you have mentioned that excess money was utilized for the reward system. Is this true, Mr. public President? interest, to protect public interest. Kaya nga po, Mr. President, Yes. na-utilize po yun. Yung sa, Yes, correct. Thank you, Mr. President. Mr. President, binanggit po natin isa sa mga pronouncement din po ninyo. Natawa ako dun sa sinabi ni dating Pangulong Duterte, yung budget ng campaign period o yung during election ay sinasabi kasi ni Congressman Fernandez kapag hindi nauubos yung budget na yun ay sinusuli kung sino ang sponsor. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte ay sino sa mga kandidato ang nagsuli ng kanilang campaign money. At sabi ko talagang ininterrupt lang kasi ni Dan Fernandez na hindi siya pwedeng mag-question . So tuloy natin ang panonood. That in no matter, sabi niyo po, that you won't apologize to the thousands of people who died and families who suffered because it is your belief that it's worth killing drug addicts and pushers. Dahil nga sa sinabi niyo rin yung don't destroy my country because I will kill you. Nabanggit niyo po ito, Mr. President. And Correct. would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Again, sir? There's a lot of ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Of course. Di ba? Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. As a matter of fact, Mr. President, Rebellion. yes, correct. Yung pong tinatawag po nating economic saboteurs, yung pong mga sumisira ng ating kalikasan, yung mga nagpapasok ng mga illegal, yung mga smuggling sa ating pong mga costume, yung pong mga droga na pinapasok, yung mga illegal na bigas, yung pong mga asukal at iba pa. And at the same time, Mr. Chairman, yung corruption also. And at the same time, Mr. Chairman, ito po tinatawag nating conniving with the different enemies. These are forms and elements in destroying our country. Mr. President, your pronouncement that don't destroy my country because I will kill you.
Does this pertains to all of these elements, Mr. Hindi naman. Sir, I was really particularly worried because yung droga kasi ang target yung mga bata. Hindi tayo. Ang droga na distribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano, kung ang next generation ng Pilipino puro bangag at marami nakikita mo dito mga opisyal natin sa gobyerno nakikita mo mga bangag alam mo na kung sino ang bangag tinatawag nila kaya ako sir I'm just being I was being a father of the city but talagang galit ako sa kriminal. Yes. And would you Naggalit ako sa kriminal. And would you agree with me, Mr. President, that doon po sa inyong war on drugs, yung mga reported, majority of those that were reported killed on war on drugs, were not really all drug addicts and pushers. Would you agree with me? Well, because some of those who are really Collateral. in trafficking are not marunong eh. Those in trafficking sa drugs eh, may utak yun. Yun sila ang nag-traffic ng drugs. And they avoid taking drugs because alam nila na kung malulong sila sa droga, hindi na nila magamit yung utak nila. Mr. Kaya, President, yung yes. sinabi nila na hindi lahat Itong sinasabi ng ating dating Pangulo ay ito yung mga taong yung mga nagsusupply ng droga na hindi naman user. Talagang ginagawa lang nila na pinagkikitaan lang kaya sila yung mga taong hindi addict o hindi talaga gumagamit ng droga. drogista. Tama yun. Yung Pero ito po ay mga collateral damage. Sabi nga po, shit happens eh. Diba? Sabi ni Gerald Bato. So, if ever that meron pong collateral damage, meron pong mga shit happens, will you consider this as a failure of the war on drugs? Hindi, I would say that it was a maybe unnecessary death, but a collateral damage is recognized if not, hindi naman sinasadya eh. Kaya yung in one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Pero yung 4 na in-check na talagang pinatay ko. Sinadya ko talang patmatayin. Mr. Chairman, Mr. President, is that a Admission, yeah. admission that you Oo. killed them? Lumaban po sila? Or pinatay nyo silang walang laban? Sinabi ko sa kanila, Hindi, Mr. President, pinatay nyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? hindi, lumalaban. Kasi, So- kasi pag raid, siyempre, agawan ng kung anong mapupulot nila, lumalaban, pero I would say that hindi naman lahat malaban na mayroong tit for tat. Meaning to say, kung may M16 yung police, may M16 sila. That would be an impossible scenario. Pero kung lumaban, pasensya tayo. Ako sinabi ko, nung mayor ako, do not do it. Do not do it because I will kill you. O yung naabutan ko doon, kagaya ng 4 na inchik, talagang pinatay ko. 4 po ba yun or 6, Mr. President? 4 po ba yun or 6? Kasi a while ago you were saying 6 yun po. 4 lang. 4 lang po. So, pwede po naman malaman kung sino po yung mga 4 na po yun. Ano pong pangalan po nila? Alam mo, sir, ang lolo ko Chinese. Baka nga yung isa siguro pinsan ko pa yung hindi ko alam, sir. Hindi ko alam tinanong. Natawa naman ako doon, Mr. President. Kaya dito, sabi ko, ang lolo ko Chinese eh. Lam ang lolo ko. Oh, di ba?
Talagang inamin niya rito yung pagpatay dun sa 6 katao. At 4 para dun ay Chinese. Pero yung dalawa yata ay na ano lang sinasabi niya nagluluto daw eh. So talagang siya pala ang bumanat dun dahil sumasama pala siya sa pag-raid. On another topic, Mr. President, si Garma po ay nagkaroon po siya ng affidavit at sinabi po niya na meron pong double model na 3 levels of payments. Meron po siya sinasabi sa affidavit niya eh. Ang sabi niya, yung first suspect is killed. Ang binabayad daw po ay 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, sinasabi niya yung co-plan, yung pong planned na pinaplan po yung planned operation. At yung third daw po ay yung pong refund ng operational expenses. Ito po ba sinasabi ni Colonel Garma na pag binabayad doon sa mga namamatay na 20,000 to 1 million, which by the way corroborated by the testimony of Tata and Andy, is true? Correct. So, ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan, Mr. President, in some interviews you have mentioned that, and you have spoken about the reward system. And sinabi nyo, patay o buhay? Patay, better. Buhay, okay lang. Correct. Yes, so ibig po sabihin ay mas okay sa inyo kapag patay. Mas maganda kung patay, sir. And that's the reason why we are trying to encourage our citizens to kill all those addicts. No, not addicts. To kill the criminals. Not addicts, because addicts are victims of the criminals running the drug syndicates. Mali yan, sir. Mali yan. Mr. President, kasi there is a report na nagsalita po kayo noong July 1, 2016 that was covered by The Guardian. At sinabi niyo po dito, if you know of any addicts, go ahead and kill them yourself, as getting their parents to do it would be too painful. I am talking of the drug manufacturers and drug dealers. That is a... So mali po I to. don't know who wrote it. I am not bound by it. Huwag mong i-ano yan, sir. Hindi ko trabaho yan. Get it from my mouth. Because I was the man. Ano po to, Mr. President? Live, ano po to, interview po? Ano po to, Talagang video? sinabi ko, pero hindi tama yan. Nasa video po, Mr. President. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit mo patayin yung addict? Dali mo sa ospital. It's common sense. Ang polisiya po ng ating pong gobyerno, ng gobyerno nyo, yung pong neutralization, illegal drug personalities nationwide, kailangan po siyang ma-neutralize. And as a matter of fact, ito po ay issued ng Memorandum Circular number 16-2016. And according to General Gamboa, when I heard it in the Senate, sabi niya confidential po to. At nakakaalam lamang po ay yung mga commander. As a matter of fact, yung po sinabi niyo, commander, yung mga chief of PNP ng DDS. Bakit po siya naging confidential, Mr. President? Again, sir, what's the question? Bakit po kaya naging confidential yung pong utos na negation and neutralization of all those personalities sa illegal drugs? Standard yan, sir. That is standard. Hindi naman minano ng pulisya ng there is a directive. It is confidential. And if there is a list, it cannot be made public. Not even shown to
anybody, pati sa yung mga sa Kasi Mr. President, kung negation and neutralization, alam naman po natin, according nga kay Chairman Abante during our discussion, na ang meaning po ng negation ay patayin, neutralize, patayin. So, is there really an intent to hide this and make it confidential in order the lower ranks ng ating No, kapulisan na hindi po malaman Wala yung akong- inyong kautusan? I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. Hindi ko, I will not deny it. At kung ako, mabalik ako pagka mayor, tublahin ko yun. And I want to make it clear, Mr. President, Mr. Chairman, that nung panahon po ng ating pong Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron po tayong 210,000 na mga kapulisan. And during that time, kung titignan mo yung mathematical computation, if ever na nagkaroon po tayo ng 20,000 na killed during that time, ay kung magkakaroon po tayo ng ratio na 1:1, ay sasabihin po natin that majority of the members of the PNP ay hindi naman po na-involved dito po sa war on drugs. Would you agree with me with that, Mr. President? Yes, sir. Mayroon kasi yung mga drug enforcement units na siguro. Sila lang po yung na-involved. Not all policemen, any police department of a city or a province are dedicated to the drug operations. Meron talaga yung unit, sir, hindi lahat. There's the anti-smuggling, anti-narcotics, ganon, may especially. Thank you, Mr. President. Mr. Chairman, meron kayong nabanggit sa Guardian. Sa Guardian, noong pong July 1, 2016. At sinabi po ninyo dito, Mr. President, Mr. Chairman, during the campaign, you said 100,000 people would die in this crackdown. With so many dead bodies dumped in Manila Bay, that fish there would grow fat from feeding on them. And out of that 100,000 that you have mentioned, ang reported lamang po na namatay is ay almost 20,000 to 30,000. So, were you disappointed on this, Mr. Kulang. Kulang? Were you disappointed that it's only 20,000 to 30,000? Sir, kung pabalikin mo ako sana pagka-presidente, I will make up for the yung kulang na ano. Kawawa naman po yung mga pamilya, Mr. President. Actually, marami po mga napatay na hindi po nabibigyan ng hustisya, and I think this is not a laughing matter, Mr. Chairman. This is my message, sir. Yes. Pagka pumasok ka sa droga, pumasok sa krimen, iyo yan. But- iyo yan. Yes, but Mr. President, you manifested. Yes. And they heard me say that do not do it because I will kill you. Yeah, but you manifested Yeah, a while. they Yes, say Mr. that. I understand po. You manifested a while ago that those that were killed during the war on drugs were not all addicts and high value targets. Yan ang Kaya hindi po nagmamatch yung... that would be a matter of mathematical ano, sir. Hindi lahat talaga tama ka. Okay. It could not be na lahat durugista or even connected with drugs. And because of this pronouncement, Mr. President, because you have mentioned of the reward system, doon po sa nabasa ko sa news, and if I may, police were outsourcing extrajudicial killings to the same vigilante gang they accused of murder. Officials of the PNP, andyan po, kung mababasa po ninyo, coordinated with vigilantes, selected targets to credit for murders, and on occasion paid for assassinations in the name of the war against drugs. So in other words, Mr. Chairman, because of this war on drugs na pronouncement po ninyo, yung pong anti-drug vigilante group existed because of this tinatawag po nating outsourcing
ng mga pulis. Like what happened, Mr. President, nung kami po ay nag-imbestiga dito na si Colonel Santi, who testified under oath and made an affidavit na sinasabi po niya na nag-hire po sila ng killer para po kay General Barayuga. At binayaran po nila ng 300,000 pesos. Will you agree with me, Mr. President, that General Barayuga was a victim of extrajudicial killing? I'm sorry, sir. I'm not. Wala talaga akong maisabi dyan. Hindi ko alam ano sinasabi mo. This happened, Mr. President, during your time. Yeah. But you don't know what happened to General Barayuga? Wala akong Mr. Chairman, kasi po panahon po ninyo to nung mamatay si General Barayuga, and it saddened us kung hindi po natin alam kung ano po nangyari doon sa kaso yun. Yan ang problema eh. Gusto ko rin malaman kasi it was during my time. I am as much interested as you. Kasi Mr. President, General po to. Pero yung utos ko, Apo. inaamin ko, Na ano po? walang problema yan. Hindi nyo po ba inimbestigahan itong tungkol kay General Barayuga? Wala akong nakialam dyan, sir. Kindly wrap up. Kasi po, Mr. That is a personal, maybe, I do not. Kasi po si Wala akong na magpatay ng general. Kasi po, ito pong si Colonel Hector Grijaldo na siya pong nag-aakusa sa amin that kami daw po ay pinuwersa namin siya, kinuhors namin siya, hinaras po namin siya. Siya po ang chief of police ng Mandaluyong when this murder of General Grijaldo happened. General Barayuga happened. And that's the reason why we are asking about kung nalaman po ninyo itong kasong to, Mr. Wala, sir. Sino yan, sir? Sinong suspect? Well, according po kay Colonel Santi, ang suspect po ay si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. He mentioned in the affidavit that Colonel Leonardo called him. Kaya nga po, tinatanong po namin sa inyo kung nalalaman po niyo yung kaso yun. I do not know. There should be cases by now. There should be a case filed by now. Kung ganun, lalo na general. So, anong ginagawa ng police pati military dyan? There should be more more active, lalo na yung general. Okay, kung nagustuhan ninyo ang binahagi nating video na ito, mag-comment lamang o i-like ang video at i-share nyo na rin kung inyo pong nagustuhan ang ating ibinahaging video. At kung nais nyo magbigay komento, opinion o reaction, i-comment lang sa comment section dito sa video mismo na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa patuloy nyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.